Patay na ang nanay mo. Ano ngayon? Magsilbi ka sa mga bisita ko o sa kalye ka matutulog? Malamig na tumawa ang asawa ko. Isang tunog na nakakakilabot. Naghatid ako ng pagkain habang umaagos ang luha sa aking mukha. Ang boss ng asawa ko, isang matandang Ginoo na may tungkod, ay hinawakan ng aking pulso. Bakit ka umiiyak? At bakit ka nakaitim? Sinabi ko sa kanya ang lahat. At ang kanyang mukha ay naging parang bato. Nilapitan niya ang asawa ko at sinabi, sapat na malakas para marinig ng mga kapitbahay. Kilala ng lahat ang nanay ng asawa mo, maliban sa'yo. Kapatid ko pala siya. At ngayon, hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano ang mangyayari sa iyong karera, sa bahay mo, at sa kaawa-awa mong buhay. Para lubos na maunawaan ang bigat ng mga salitang iyon, kailangan nating balikan ang nakaraang 4 na oras. Nakatayo si Lira sa gitna ng kusina. Nakatitig sa takuring lumalamig na. Dumating ang tawag mula sa ospital eksaktong tanghali. Ang doktor ay nagsalita sa isang tuyo at formal na tono, ngunit isang salita lang ang natandaan ni Lira. Pumanaw. Wala na ang kanyang ina, si Alida. Sa loob ng 4 na oras, nakaupo lang si Lira sa isang bangko, nakatitig sa isang punto sa dingding, hanggang sa bumagsak ang pinto sa pasilyo. Nakauwi na si Marco. Pumasok siya sa kusina, niluluwagan ang kanyang kurbata habang naglalakad. Agad siyang napangiwi sa pagkadismaya. Walang laman ng kalan, walang amoy ng lechon na niluluto, walang anumang paghahanda. Bingi ka ba? O ano? Sigaw niya sa halip na bumati. Tinawagan kita kaninang umaga. Ngayon ang araw na darating si Don Ricardo Vance, ang bago kong CEO. Kung magiging VP ako o mananatili sa gitna, ay nakasalalay sa hapunan na ito. Nasaan ang lechon? Nasaan ang mga pampagana? Tumingin si Lira sa kanya na may mapupula at namamaga na mga mata. Sinubukan niyang magsalita ng matatag, ngunit ang kanyang boses ay naging isang bulong. Marco, wala na si Mama. Pumanaw siya kaninang tanghali. Natigilan si Marco sandali. Tiningnan niya ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang walang lamang mesa. Isang ekspresyon ng matinding inis ang gumuhit sa kanyang mukha. Para bang nasiraan siya ng sasakyan sa hindi tamang oras. Namatay? Tanong niya ng malamig. Lahat naman tayo ay doon din pupunta. Mahigit na siyang 60. Mahina ang puso. Inaasahan na iyon. Inaasahan? Tumayo si Lira. Marco, nanay ko iyon. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mag-asikaso ng bisita ngayon. Tawagan mo sila. Ikansela mo. Sabihin mong may namatayan sa pamilya. Lumapit si Marco sa kanya. Mas matangkad siya. At alam niya kung paano gamitin ang kanyang taas para manakot. Hinawakan niya si Lira sa balikat at malakas na inalog. Mukhang hindi mo naiintindihan. Pabulong niyang sabi sa mukha nito. Hindi basta-basta tinatanggihan ang isang tulad ni Vance. Dadayo pa siya mula sa kabilang dulo ng syudad para makita kung paano namumuhay ang posibleng VP niya. Kung magdadrama ka at sisirain mo ito, itatapon kita palabas ngayon din sa kalye. Tumingin si Lira sa bintana. Sa labas ng salamin, umuugong ang malakas na hangin ng amihan. Wala siyang pera. Wala ang susi sa apartment ng kanyang ina dahil naiwan niya ito sa ospital. Wala siyang mapupuntahan. Hindi mo gagawin iyan, mahina niyang sabi. Subukan mo ko. Ngumisi si Marco. Isa itong corporate condo. Nakapangalan sa kumpanya. Wala kang karapatan dito. May 2 oras ka. Maghilamos ka, mag-ayos ka, at gawin mong parang Noche Buena ang mesa na ito. At alisin mo iyang miserableng itsura mo sa mukha mo. Gusto ng bisita ng salo-salo, hindi burol. Nilunok ni Lira ang kanyang mga luha habang naghihiwa ng mga gulay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dumudulas ang kutsilyo. Ngunit nagpatuloy siya sa pagluluto, takot sa kanyang asawa at ang ugaling pagsunod ay mas malalim na palang nakabaon sa kanya. Mahigit 10 taon ng pagsasama. Nang nasa oven na ang lechon, nagpunta siya sa silid para magbihis. Inabot ng kanyang kamay ang isang matingkad na bestida na gusto ni Marco. Ngunit kusa niyang pinili ang iba. Isang itim na bestida na may mataas na kwelyo at abot hanggang sa ibaba ng tuhod. Ito ang kanyang tahimik na pagre-rebelde. Ang tanging paraan para parangalan
ang alaala ng kanyang ina sa bahay na ito ng kabaliwan. Eksaktong 7:00 ng gabi, tumunog ang doorbell. Malapad ng ngiti ang isinalubong ni Marco nang buksan ang pinto. Don Ricardo, isang malaking karangalan. Tuloy po kayo. Isang matangkad, seryosong lalaki na nasa edad 65 ang pumasok sa loob. Nakasalalay siya sa isang mabigat na tungkod na may pilak na hawakan. Ang kanyang tingin ay matalim at mabigat. Tiningnan niya ang paligid ng masikip na pasilyo, ang murang wallpaper, at sa wakas ay tumuon ang kanyang mga mata kay Marco. Sana sulit ang pagpunta ko rito, sabi niya sa malalim na boses habang hinuhubad ang Amerikana. Naku, ang asawa ko po ay isang himala sa pagluluto, itinulak ni Marco si Lira paharap. Kilalanin niyo po si Lira. Tumango si Don Ricardo Vance sa kanya nang hindi ngumingiti. Sinubukan ni Lira na bumati, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Yumuko na lamang siya at mabilis na bumalik sa kusina. Ang hapunan ay naging isang pagpapahirap. Si Marco ay patuloy sa pagbibiro, pagsasali ng alak para sa kanyang boss, at walang katapusang pagyayabang tungkol sa kanyang mga hindi totoong tagumpay. Si Lira ay naghahatid ng mga plato, nagpapalit ng kubyertos. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, tahimik na tumutulo sa kwelyo ng kanyang itim na bestida. Napansin ito ni Marco nang yumuko si Lira para kunin ang isang walang lamang plato. Sinipa niya ito ng malakas sa bukong-bukong sa ilalim ng mesa. Napadaing si Lira, ngunit agad niyang tinakpan ang bibig. "Anong nangyari sa'yo, Hija?" Tanong ni Don Ricardo na tumingala mula sa kanyang pagkain. Napakalampan niya lang kasi mabilis na sabat ni Marco na may masamang tingin sa kanyang asawa at masyadong sentimental. May nakita siyang pusang kalye kaninang umaga, hanggang ngayon iniiyakan pa. Alam niyo na, mga babae, 'di ba, Don Ricardo? Hindi sumagot ang bisita. Mahigpit niyang pinagmamasdan si Lira. Sa kanyang mga mata, walang inis, kundi isang kakaibang matinding kuryosidad. "Alak pa po, Don Ricardo?" Tanong ni Lira na may nanginginig na boses. Dinampot niya ang bote at lumapit sa bisita mula sa kanang bahagi. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't tumatama ang bibig ng bote sa baso. Inabot niya ito at sa sandaling iyon, dumulas pababa sa kanyang siko ang maluwag na manggas ng kanyang itim na bestida. Sa kanyang manipis at maputlang pulso, kumislap ang isang antigong pilak na relikaryo sa isang mabigat na kadena. Sa takip ng relikaryo ay may masalimuot na ukit, 2 magkrus na susi at isang ibong adarna. Natigilan si Don Ricardo Vance. Ang kanyang kamay ay mabilis na humablot sa pulso ni Lira na hindi inaasahan para sa kanyang edad. Nahulog ang bote ng alak mula sa kanyang mga daliri at nabasag sa sahig, nag-iwan ng pulang mantsa sa linoleum. "Ano ba ang ginagawa mo, tanga?" sigaw ni Marco na tumayo. "Mamahaling alak yan! Manahimik ka!" sigaw ni Don Ricardo na nagpaupo muli kay Marco sa kanyang silya. Hindi binitawan ng matanda ang kamay ni Lira. Inilapit niya ito sa liwanag, pinagmamasdan ang relikaryo. Nanginginig ang kanyang mga daliri. "Saan mo nakuha ito?" tanong niya ng paos. "Itong sagisag." "Saan?" Tumingin sa kanya si Lira nang may takot. "Eto po, kay Mama. Binigay niya sa akin noon pa. Sabi niya, ingatan ko at huwag kong huhubarin." Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang mga mata sa kanya. Ngayon ay tinitingnan niya ang mukha ni Lira na para bang nakakita ng multo. Pinag-aralan niya ang hugis ng kanyang mga mata, ang linya ng kanyang mga pisngi. "Ano ang pangalan ng nanay mo?" mahina niyang tanong. "Alida," sagot ni Lira. "Alida Griggs." "At ang kanyang pangalan pagkadalaga?" "Hindi ko po alam. Hindi niya sinabi. Sabi niya, wala siyang pamilya maliban sa akin." Dahan-dahang binitawan ni Don Ricardo ang kanyang mga daliri. Sumandal siya ng mabigat sa kanyang tungkod at hirap na tumayo. Ang kanyang mukha, na karaniwang puno ng autoridad, ay namutla. "Alida?" bulong niya. "Alida May? 30 taon ko siyang hinahanap. 30 taon." Humarap siya kay Lira at may mga luha sa kanyang mga mata. "Bakit ka nakaitim, bata?"
Bakit ka umiiyak buong gabi? Sagutin mo ako. Napahagulgol si Lyra. Hindi na mapigilan pa. Namatay si Mama kaninang tanghali. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Maririnig mo ang ugong ng refrigerator. Ipinikit ni Don Ricardo ang kanyang mga mata at isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay iminulat niya ang mga ito at isang bagyo ng galit ang nag-aalab sa loob. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo kay Marco. Si Marco ay nakaupo, maputla, nakabukas ang bibig, palipat-lipat ang tingin mula sa kanyang boss patungo sa kanyang asawa. Don Ricardo, ako. Hindi ko po alam na magkakilala kayo. Siya ay isa lang. Pinilit mo siya. Ang boses ni Don Ricardo ay parang ugong ng papalapit na pagguho. Namatay ang nanay niya ngayon. Ang sarili kong kapatid. At pinilit mo siyang magluto ng lechon at pagsilbihan ka na parang katulong. Kapatid. Nagulat si Marco. Pero isa lang siyang mananahi. Isa siyang Vance. Hinampas ni Don Ricardo ang sahig gamit ang kanyang tungkod. Tumakas siya mula sa ating malupit na ama 30 taon na ang nakalipas para iligtas ang kanyang anak. Para iligtas ka, Lyra. Tinalikuran niya ang milyon-milyon para mamuhay ng payapa at ikaw. Lumapit si Don Ricardo kay Marco. Sumandal si Marco sa likod ng kanyang silya. Hindi ka lang tanggal sa trabaho, Mr. Peyton. Tapos ka na. Bukas ng umaga. Walang disenteng kumpanya sa lungsod na ito ang titingin man lang sa iyong resume. Personal kong sisiguraduhin na magwawalis ka ng mga paradahan habang buhay ka. Napagtanto ni Marco na wala na siyang mawawala. Bigla siyang ngumisi. Ang kanyang mukha ay nabalot ng kasamaan. Talaga? Kung gayon, magsama kayong dalawa sa impyerno. Tandaan mo, Don Ricardo, nasa apartment ko kayo ngayon. At ikaw din, Lyra. Ito ay corporate housing na ibinigay sa akin sa ilalim ng kontrata. Dahil tanggal na ako, hinihiling kong umalis ang mga hindi autorisadong tao sa lugar na ito. At para sa iyo, asawa ko, sa korte tayo mag-uusap. Umalis na kayo! Itinaas ni Marco ang kanyang mga braso. Pakiramdam na siya ang nagwagi. Biglang nagsimulang tumawa si Don Ricardo. Ito ay isang nakakatakot, tuyong tawa. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-dial ng numero at inilagay sa speaker. Legal Department, si Vance ito. Hanapin ang file ng Peyton Apartment. 45 King Drive, Unit 12. Kaninong pangalan ito nakarehistro? Ang boses sa telepono ay sumagot ng malinaw at malakas. Don Ricardo, ang property na iyan ay wala sa books ng holding company. 5 taon na ang nakalipas, ang gusaling iyan ay inilipat sa pribadong Vance Family Trust. Ayon sa mga alituntunin ng trust, ang mga direktang tagapagmana ng pamilya ang may karapatan sa pagmamay-ari. Ibinaba ni Don Ricardo ang tawag at tumingin kay Marco na nagsimula ng dumulas sa kanyang upuan. Hindi ka nakatira dito dahil isa kang mahalagang empleyado, Peyton. Nakatira ka dito dahil matagal nang pinaghihinalaan ng aking security team kung nasaan si Alida at iningatan namin ang property na ito para sa kanya. Ang apartment na ito ay pag-aari ng trust at ang nag-iisang tagapagmana ng aking kapatid ay narito mismo. Itinuro ni Don Ricardo ang kanyang tungkod kay Lyra. Kaya hindi ikaw ang nagpapalayas sa amin. Si Lyra ang magpapasya ngayon. Kung mananatili ka sa ilalim ng bubong na pag-aari niya, ibinagsak ni Marco ang kanyang tingin sa asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tunay na takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pinunasan ni Lyra ang kanyang mga luha at humakbang pasulong. Umalis ka. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Itinuturo ang pinto. Umatras si Marco. Tumama ang likod sa hamba ng pinto at biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang takot ay napalitan ng isang mabangis, sukdulang galit. Mabilis siyang dumampot ng isang mabigat na plorerang kristal mula sa mesa. At ibinato ito ng buong lakas sa dingding malapit sa ulo ni Don Ricardo. Nagsiliparan ng mga bubog. Kayo ang aalis. Napasigaw siya. Ang boses ay pumiyok. Bahay ko ito. Dito ako nakarehistro. Subukan niyo lang akong hawakan. Tumakbo siya sa pasilyo. At
At bago pa man siya maharang ni Don Ricardo gamit ang tungkod, ibinagsak niya ang mabigat na metal na pinto sa kanilang harapan. Isang kandado ang tumunog. Pagkatapos ay ang pangalawa at ang kadena ay kumalansing. "Tatawag ako ng pulis!" Ang kanyang sigaw ay maririnig mula sa likod ng pinto. "Hello, pulis? Pumunta kayo agad dito sa 45 King Drive. Nalasing ang asawa ko. Nagdala ng kung sinong lalaki. Nambabasag sila ng gamit. Bantaan akong papatayin. May topak siya sa utak. Hindi siya matino." Nakatayo si Lira sa labas. Nakatitig sa saradong pinto ng sarili niyang apartment. Narinig niya ang kanyang asawa na patuloy na nagsisinungaling sa telepono. Inilalarawan ang kanyang hindi totoong pagkalasing at agresyon. "Kailangan nating sirain ang pinto," sabi ni Don Ricardo. Humigpit ang hawak sa tungkod. "Tatawagan ko ang security ko." "Wag po," umiling si Lira. Wala na siyang lakas para lumaban. Maniniwala sa kanya ang mga pulis. Magaling siyang maging kapanipaniwala. "At tingnan niyo ko, umiiyak. Dadalhin kami sa presinto hanggang sa maayos ito." Ayokong gugulin ang gabi ng pagkamatay ni Mama sa isang selda. Bumuntong hininga si Don Ricardo. Inaamin na tama siya. Ipinatong niya ang kanyang cashmere coat sa balikat ni Lira dahil naiwan ang mga gamit nito sa loob. "Halika na. Hindi ka pwedeng manatili dito." Nasa sasakyan sila sa katahimikan. Ang syudad sa labas ay nalulunod sa basang niebe. Nagiging malabong mga ilaw. Ang sasakyan ni Don Ricardo ay malaki, mainit, amoy mamahaling katad. Ngunit nanginginig si Lira sa ginaw. Iniisip niya si Mama kung paano nakahiga ang kanyang katawan sa isang malamig na morgue, habang ang kanyang anak ay naglalakbay patungo sa hindi alam kasama ang isang lalaking ngayon lang niya nakita. Ang tahanan ni Don Ricardo ay hindi lang isang bahay, kundi isang mansyon sa isang pribadong subdivision. Sa loob, tahimik at walang tao. Dinala niya si Lira sa isang malaking sala, kung saan may apoy na sa chimenea. Binigyan niya ito ng mainit na tsaa. "Bakit siya tumakas?" tanong ni Lira, nakatitig sa apoy. "Kung kayo ay napakayaman, bakit kami namuhay na nagbibilang ng bawat sentimo?" Naupo si Don Ricardo sa tapat na silya. Mukha siyang pagod na matanda na wala na ang maskara ng kinatatakutang boss. "Isang napakasamang tao ang aming ama, Lira. Itinayo niya ang isang imperyo sa pamamagitan ng pag-abuso sa iba. Para sa kanya, ang mga tao ay gamit lang at ang pamilya ay isang asset. Gusto niyang ipakasal si Alida sa anak ng isang kasosyo, isang malupit at masamang tao, para selyuhan ang isang kasunduan. Nagsumamo si Alida sa kanya, pero sabi ni Ama, gagawin mo kung ano ang para sa kapakanan ng pamilya." Hinimasimas ni Don Ricardo ang kanyang mukha. Nang gabing iyon, naglaho siya. Nagdala lamang ng isang maliit na bag at ang relikaryo. Nagpalit siya ng pangalan, ng mga dokumento, pinutol ang lahat ng ugnayan. Hinanap ko siya. Kumuha ako ng mga investigador, pero matalino siya. Alam niya kung paano magtago. Pinili niya ang kahirapan kaysa sa isang gintong hawla. Natakot siyang mahanap siya ni Ama at kunin ka. O baka matakot siyang maging katulad ko rin siya. Naging katulad ka ba niya? Mahinang tanong ni Lira. Sinubukan kong hindi, sagot niya. Pero ang negosyo ay nangangailangan ng katigasan. Ngayong nahanap na kita, lahat ng mayroon ako ay sayo. Pera, koneksyon, mga abogado, dudurugin natin ang asawa mo. Babalik sa atin ang apartment. Hindi ka na maghihirap. Ibinaba ni Lira ang tasa sa mesa. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Don Ricardo. At hindi ko kailangan ng paghihiganti sa ngayon. Isa lang ang gusto ko. Ang mailibing si Mama ng may dignidad. Pagkatapos noon, magpapasya ako kung paano ako mabubuhay. Ang sumunod na 2 araw ay lumipas na parang panaginip. Si Don Ricardo ang gumastos sa lahat. Inayos niya ang burol sa pinakamahusay na punerarya sa lungsod. Halos hindi natulog si Lira. Inaayos ang mga dokumento. Pumipili ng kabaong, mga korona. Hindi nagpakita si Marco. Nagkulong siya sa apartment, hindi sinasagot ang mga tawag.
Parang naglaho siya sa mundo. Ang araw ng libing ay maulap at mahangin. Iilang tao lang ang nagtipon sa sementeryo, ilang kapitbahay, at mga dating kasamahan ni Mama sa patahian. Nakatayo si Lyra sa tabi ng kabaong. Tinitingnan ang payapang mukha ng kanyang ina. Nagsimulang magbasa ng panalangin ang pari. Ipinikit ni Lyra ang kanyang mga mata, nakikinig sa monotonong dasal. Nang biglang mabasag ang katahimikan ng sementeryo sa pagpreno ng isang sasakyan. Isang itim na SUV ang huminto sa tarangkahan. Bumaba si Marco. Bagong ahit, nakasuot ng mamahaling damit na binili sa perang inipon ni Lyra para sa bakasyon. Sa tabi niya ay isang payat na lalaki na may dalang maleta na balat, isang abogado. "Itigil ang seremonya!" Malakas niyang sigaw. Napalingon ang mga tao. Tumahimik ang pari. Hinarangan ni Don Ricardo ang kanyang daan. "Naglakas loob ka pang magpakita dito? Umalis ka bago ko ipag-utos sa security na ilibing ka sa katabing lote." "Dahan-dahan lang, Tiyo." Ngumisi si Marco. "Sumusunod lang kami sa batas." Agad na lumabas ang abogado mula sa likuran niya at binuksan ang isang folder. "Ang kliyente ko, si Ginoong Marco Payton, ay ang legal na asawa ni Lyra Griggs Payton. Ayon sa batas, mayroon siyang pantay na karapatan sa pagpapasya. Ngunit hindi iyon ang pangunahing punto." Inilabas ng abogado ang isang papel na may selyo ng notaryo. 3 taon na ang nakalipas. Pumirma si Alida Griggs ng isang general power of attorney sa kanyang manugang. Ibinibigay sa kanya ang karapatang pamahalaan, ang lahat ng ari-arian, at kumatawan sa kanya sa lahat ng bagay, kabilang na ang mga kaayusan sa libing. Ang POA ay may bisa pa ng 2 taon. Napatingin si Lyra sa papel at nanghina ang kanyang mga binti. Naalala niya, 3 taon na ang nakalipas. Gusto ni Marco kumuha ng car loan. Dinala sila sa isang notaryo at ipinapirma sa isang tumpok ng mga papel. "Pirmahan mo lang dito at dito, mahal." Nagmamadali tayo. Pumirma siya nang hindi tinitingnan. Ano ngayon? Tiningnan ni Don Ricardo ang dokumento ng may paghamak. Hindi niya pa rin pwedeng guluhin ang isang libing. "Pwede," sabat ni Marco. "Bilang legal na kinatawan ng nanay ng aking asawa, tinututulan ko ang lugar ng libing. Naniniwala akong masyadong mahal at hindi praktikal ang sementeryong ito. Hinihiling kong itigil ang proseso at ilipat ang katawan sa morgue ng syudad hanggang sa maayos ang hindi pagkakaunawaan." Isang bulungan ng pagkasuklam ang kumalat sa mga tao. "Halimaw ka," bulong ni Lyra. "Gusto mong kunin ang katawan ni Mama? Bakit?" Lumapit si Marco sa kanya. Amoy mamahaling pabango at alak. "Simple lang, Lyra," sabi niya ng pabulong, para siya lang ang makarinig. "Pipirmahan mo ang isang deed of gift para sa lumang lote ng nanay mo sa Tagaytay, dito mismo sa ibabaw ng kotse ng abogado ko. At itutuloy natin ang libing. Tumanggi ka at mananatili ang nanay mo sa isang morgue ng 1 buwan habang nagdedemandahan tayo." Tiningnan siya ni Lyra at hindi na siya nakilala. Hindi lang ito isang makasariling tao. Ito ay isang kaaway. "Ang lupa?" tanong niya. Nalilito. "Yung masukal na lote na may barong-barong? Bakit mo iyon gusto?" "Wala iyong halaga." Ngumiti si Marco ng mayabang. "Wala ka nang pakialam doon. Baka gusto kong magtanim ng kamatis." "Ano na? Pipirma ka ba o babalik si Mama sa lamig?" Si Don Ricardo, na nakatayo sa malapit, ay biglang sumimangot. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at may tinipa. "Tagaytay, Lot 34. Bulong niya, tinitingnan ang isang mapa. Nagbago ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Marco at sa kanyang mga mata. Hindi lang paghamak, kundi pag-unawa sa laki ng kasamaan. "Ah, isa kang buwitre," sabi ni Don Ricardo. "Ano po iyon?" tanong ni Lyra. Ipinakita ni Don Ricardo ang screen ng telepono sa kanya. "Lyra, hindi siya magtatanim ng kamatis. Kahapon, nilagdaan ng gobernador ang huling plano para sa bagong Federal Highway Expansion. Dadaan ito mismo sa Tagaytay. Bibilhin ng gobyerno ang mga loteng iyon sa ilalim ng eminent domain. At ang bayad para sa iyong lote, Lyra,
ay aabot sa humigit kumulang 60 milyong piso na pasinghap ang mga tao. Ibinaling ni Lira ang tingin kay Marco. Alam niya sa loob ng maraming buwan. Hindi lang siya gusto ng hardin. Gusto niyang nakawin ang mahigit 60 milyon mula sa kanya. Binablackmail siya gamit ang katawan ng kanyang yumaong ina. Alam mo, buntong hininga ni Lira. Hindi ito isang tanong, ito ay isang hatol. Umatras si Marco, namumula ang mukha. Ano naman ngayon? Sigaw niya. Pamilya tayo. Pera natin iyon. Pumirma ka na. O isinusumpa ko. Babalik ang kabaong na to sa syudad ngayon din. Wala siyang pupuntahan. Ang kalmadong boses ni Don Ricardo. Gumawa siya ng senyas at dalawang matipunong lalaki na nakaitim na Amerikana ang tahimik na lumapit kina Marco at sa kanyang abogado. Ang dokumento mo ay walang silbi, sabi ni Don Ricardo sa abogado. Ang power of attorney ay maaaring bawiin sa isang iglap. Lira, sabihin mo. Tumayo ng tuwid si Lira. Sa unang pagkakataon sa mga araw na ito, hindi sakit ang naramdaman niya, kundi isang malamig, matunog na galit. Binabawi ko ang power of attorney ngayon din, sa harap ng mga saksi. Namutla ang abogado ni Marco at isinara ang kanyang folder. Kung gayon, wala tayong legal na batayan para makialam. Mr. Peyton, mas mabuting umalis na tayo. Ano? Sigaw ni Marco. Sino ang pinakikinggan mo? Ako ang nagbabayad sa'yo. Gumawa ka ng paraan. Ngunit ang mga guwardiya ni Don Ricardo ay mahinahon ngunit matatag na humawak sa kanilang mga siko. Ituloy ang seremonya. Malakas na sabi ni Don Ricardo sa pari. At itong mga Ginoo, pakihatid sila sa tarangkahan. Sinubukang pumiglas ni Marco, sumisigaw ng mga mura. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng hangin. Makalipas ang 1 minuto, ang itim na SUV ay humarurot at nawala. Ang libing ay nagpatuloy ng payapa. Nang ibinaba ang kabaong sa lupa, naghagis si Lira ng unang dakot ng lupa. Sa bawat pagbagsak ng lupa sa takip, may namamatay sa loob niya. Ang dating Lira, natakot tumingin sa mata ng kanyang asawa. Ang nagtiis ng kahihiyan para iligtas ang pamilya, naiwan doon sa ilalim. Tara na, sabi niya kay Don Ricardo, nang matapos ang lahat. Saan? Sa bahay ko? Hindi, uuwi tayo. Sa apartment. Gusto kong itapon ang mga gamit niya ngayon din. Kasama si Don Ricardo at ang kanyang security. Umakyat sila sa 5th palapag. Nakasira ang kandado ng pinto. Itinulak ni Lira ang pinto at natigilan sa bungad. Ang apartment ay wala na. O sa halip, hindi na ito isang tahanan. Ito ay isang larangan ng digmaan. Mga kasangkapang nakatumba, wallpaper na punit-punit, mga bubog ng pinggan, damit, libro, ay nakakalat sa sahig. Wala na ang TV, ang laptop. Kinuha ni Marco ang lahat ng may halaga, kahit ang microwave. Diyos ko, bulong ni Lira. Lumalakad sa ibabaw ng tumpok ng mga damit. Naghahanap siya ng pera o dokumento, sabi ni Don Ricardo. O gusto ka lang niyang saktan. Pumasok si Lira sa kusina. Doon, sa gitna ng kaguluhan, sa tanging natirang mesa, ay may isang makapal na folder. Nakasulat dito sa itim na marker, para sa aking minamahal na asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang binubuksan ito. Sa loob ay hindi mga liham o larawan, kundi mga sulat mula sa mga bangko at pautangan. Ano ito? Tanong niya. Binabasa ang mga papel. Kinuha ni Don Ricardo ang isang papel at tiningnan ito. Ito ay mga abiso ng utang na hindi nabayaran. Mga demand mula sa mga kolektor, pero wala kaming utang. Bulong ni Lira, nalilito. Sabi ni Marco, nabubuhay kami ayon sa aming kinikita. Tingnan mo ang pangalan ng nangutang, Lira. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Sa linya ng nangutang, iisang pangalan lang ang nakasulat, Lira Griggs Peyton. Paano? Nabitawan niya ang folder. Wala akong inutang.
Ang power of attorney. Malungkot na sabi ni Don Ricardo. Ang parehong binawi mo ngayon. Ginamit niya ito hindi lang para i-blackmail ka sa libing. Ilang taon na siyang kumukuha ng mga pautang sa pangalan mo. Tinawagan ni Don Ricardo ang kanyang abogado. Makalipas ang kalahating oras, nakaupo sila sa wasak na sala habang ang abogado ay nagdidikta ng mga nakakatakot na numero. Kabuuang halaga ng utang, 7.5 milyong piso. Hindi pa kasama ang mga multa. Ang mga pautang ay kinuha sa loob ng nakaraang 3 taon. Umupo si Lira na nakatakip ang ulo sa kanyang mga kamay. 7.5 milyong piso! Siya, isang mananahi na kumikita ng 30,000 piso sa isang buwan, ay may utang na 7.5 milyon. Saan? Bulong niya. Saan niya dinala ang pera? Wala kaming binili. Ang suot ko ay lumang Amerikana. Kumakain kami ng pasta. Sabi niya, nag-iipon siya para sa isang kondo. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ni Lira. Miss Griggs Payton? Isang magaspang na boses ng lalaki. Debt Recovery Agency. Ang asawa mo, si Marco Payton, ay inilista ang numero mo bilang contact. Nagtatago siya, pero ang utang ay sa iyo. Kailan mo balak magbayad? Ibinaba ni Lira ang telepono. Agad itong tumunog muli. Isa pang numero, pagkatapos sa isa pa. Nagsimula na ang pag-atake. Hindi lang tumakas si Marco, itinapon niya si Lira sa isang hukay ng mga ahas. Ako na ang bahala sa lahat, matatag na sabi ni Don Ricardo. Ang mga abogado ko, ang makikipag-ugnayan sa lahat ng pinagkakautangan bukas. Tumingin si Lira sa kanya. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay matigas. Hindi po, huwag kang maging hangal, Lira. Kakainin ka nila ng buhay. Kung babayaran nyo, mananatili akong parehong tanga na pinagpapasyahan ng lahat. Sabi niya habang tumatayo. Una, asawa. Ngayon tiyuhin. Buong buhay ko, biktima ko. Tama na. Pumunta siya sa bintana. Kailangan kong malaman kung saan napunta ang pera. Kailangan ko siyang mahanap. Ito ay problema ko. Tiningnan siya ni Don Ricardo nang may respeto. Sige. Tingnan natin ang mga bank statement. Na-access na ng abogado ang aktibidad ng account. Tingnan nyo, bihira ang pag-withdraw ng cash. Karamihan ay mga transfer, regular, malalaking halaga. Lahat sa iisang account. Kanino? Tanong ni Lira. Recipient. Chantal Williams. Kumunot ang noo ni Lira. Ang pangalan ay tila pamilyar. Chantal? Chantal? Iyon ang kanyang sekretarya. Naalala niya. Sabi niya, assistant lang siya. Isang walang kwentang babae. Sabi pa niya, mabilis na hinanap ng abogado ang pangalan sa isang search engine. Well, tungkol sa pagiging walang kwenta, tingin ko hindi, ngumiti siya. Binuksan niya ang isang social media page. Mula sa screen, isang magandang babae na nakasuot ng mamahaling damit ang nakatingin sa kanila. Nagpo-pose sa harap ng Eiffel Tower, sa mga mamahaling restaurant at beauty salon. Chantal's Luxe Lounge, basa ng abogado. Isang elite na aesthetic clinic sa BGC. Binuksan 2 taon na ang nakalipas. May-ari, Chantal Williams. Diyan napunta ang iyong 7.5 milyon lira, sabi ni Don Ricardo. Ang asawa mo ay hindi nagsusugal. Nagtatayo siya ng negosyo para sa kanyang kabit gamit ang pera mo. Tinitigan ni Lira ang larawan. Sa isa sa mga kuha, si Chantal ay pumuputol ng isang pulang laso at sa likuran, sa dilim, na may hawak na baso ng champagne, ay nakatayo si Marco. Nakangiti siya ng hindi niya kailanman ginawa sa bahay. Masaya at mayabang. Pupunta ako doon, sabi ni Lira. Gusto kong tingnan sa mata ang babaeng negosyanteng ito. Kukunin ko ang sa akin. Humingi si Lira ng tulong sa kanyang tiyuhin. Hindi pera, kundi isang magaling na auditor. Pupunta kami sa salon na iyon. Hindi para gumawa ng eksena, kundi para magsagawa ng inspeksyon sa aking mga pamumuhunan. Ang Chantal's Luxe Lounge ay kumikinang sa mga salaming bintana, marmol at ginto.
Lahat ay sumisigaw ng karangyaan, binayaran ng mga luha ni Lyra. Itinulak niya ang mabigat na pinto at pumasok. Lumabas si Chantal mula sa kanyang opisina makalipas ang 1 minuto. Mas nakamamangha siya kaysa sa mga larawan. Matangkad, maayos, sa isang sutlang damit na bumabalot sa kanyang katawan. Natigilan si Lyra. Ang tiyan ni Chantal ay kapansin-pansing malaki, hindi bababa sa 5 buwan. Tiningnan ni Chantal si Lyra mula ulo hanggang paa nang may paghamak. Ang legal na asawa. Ngumisi siya, hindi nagpapakita ng takot. Akala ko mas maaga kang darating. Sabi ni Marco, mabagal ka raw. Nasaan siya? Tanong ni Lyra. Sinusubukang panatilihing matatag ang boses. Wala akong ideya, nagkibit balikat si Chantal. Tumakas ang duwag. Iniwan akong maglinis ng gulo niya. Pero okay lang, kakayanin namin ng baby ko. Ipinakita niya ang kanyang tiyan. Anak ba iyan ni Marco? Tanong ni Lyra. Siyempre. Kami ang tunay na pamilya, Lyra. Hindi tulad ninyo, 2 estranghero sa isang apartment. Mahal ako ni Marco. At ikaw, ginamit ka lang niya. Ang salon na ito ay binili gamit ang pera ko, sabi ni Lyra. Kukunin ko ang lahat. Tumawa si Chantal ng malakas. Wala kang makukuha, daga. Tumingin ka sa sarili mo. Wala kang laban. Mayroon kaming ebidensya laban sa'yo. Inihagis niya ang isang folder sa harap ni Lyra. Sa loob, may larawan niya na gulagulanit. Sumisigaw, may hawak na kutsilyo sa kusina. Naalala niya, 6 na buwan na ang nakalipas, ininis siya ni Marco. Naghahanda siya ng pagkain. Lumingon siya na may hawak na kutsilyo, umiiyak. Kinukunan pala siya ng video ni Marco. Magpapatunay kami na hindi ka matino sa pag-iisip, sabi ni Chantal. Idedeklara kang incompetent at si Marco ang itatalagang tagapangalaga mo na nangangahulugang lahat ng mana mo mula sa mayamang tiyuhin mo ay mapupunta sa aming kontrol. Tahimik na tumalikod si Lyra at lumabas sa kalye. Pakiramdam niya, talo na siya. Dalhin mo ako kay Mama. Hiling niya kay Don Ricardo sa apartment niya. Ang apartment ni Alida ay sinalubong siya ng katahimikan at amoy ng gamot. Binuksan ni Lyra ang aparador at nakita ang lumang manikin na ginagamit sa pananahi. Niyakap niya ito. Isinandal ang pisngi sa malamig na tela at umiyak. Bigla, may naramdaman siyang matigas sa ilalim ng tela ng manikin. May tahi na natanggal. Hinila ni Lyra ang sinulid. Nakatago sa loob ay isang maliit na balutan, isang makapal na kuwaderno, isang tala-arawan. Naupo si Lyra sa sahig at binuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Mama ay pantay at malinis. Enero 15. Dumating si Marco ngayon, humihingi na naman ng pera. Sabi niya, may problema si Lyra sa trabaho. Binigay ko ang huling pera ko. Huwag mo raw sabihin kay Lyra, baka magalit. Nilipat ni Lyra ang pahina. Pebrero bata. Nagdala si Marco ng mga grocery. Nagtaka ako. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-usapan ng lupa. Sabi niya, ibenta na. Sabi ko hindi. Alaala iyon ng ama ni Lyra. Marso 10. Sumisigaw si Marco. Nakakatakot siya. Sabi niya, tanga raw akong matanda na nakaupo sa isang kayamanan. Sumakit ang dibdib ko. Umalis siya, ibinagsak ang pinto. Binasa ni Lyra at isang kilabot ang bumalot sa kanyang katawan. Regular na pumupunta dito si Marco. Tinatakot si Mama. Binuksan niya ang huling sinulat. Isang araw, bago mamatay si Mama. Ang sulat kamay ay nanginginig. Abril Dolev. Nandito na naman siya. Nagdala ng bagong gamot sa puso. Sabi niya, imported, mahal, dahil nag-aalala raw siya. Uminom ako ng isa sa harap niya. Nahilo ako. Parang nasusunog ang dibdib ko. Tumingin siya at ngumiti. Ngumiti ng kakaiba, parang lobo. Nang pumunta siya sa banyo, tiningnan ko ang bote. Ang label ay nakadikit ng baluktot. Nakita ko siyang may inilalagay sa kusina. Diyos ko, gusto niya akong patayin. Takot akong tawagan si Lyra. Sabi niya,
Kapag nagsalita ako, may mangyayari sa kanya. Anak, kung mamatay ako, hindi ito dahil sa puso ko. Tingnan mo ang asul na bote sa kabinet ng gamot. Pinalitan niya ang mga tableta. Ibinagsak ni Lira ang talaarawan. Hindi lang ito pagnanakaw, hindi lang pandaraya. Ito ay pagpatay. Nilason ni Marco ang kanyang ina. Tumakbo siya sa banyo. Binuksan ang kabinet ng gamot. Wala na ang asul na bote. May nakapunta na dito pagkatapos mamatay ni Mama. May kumuha ng ebidensya. Tumingin si Lira sa salamin. Mula sa salamin, hindi isang biktima ang nakatingin pabalik. Isang anak na nalamang nabuhay siya sa ilalim ng iisang bubong kasama ang pumatay sa kanyang ina. At ang pumatay na ito ay malaya pa rin. Wala kang makukuha, bulong niya sa kanyang refleksyon. Ikukulong kita kahit na kailangan kong hukayin ang lupa gamit ang aking mga kamay. Kinuha niya ang talaarawan, isinilid sa kanyang bag at tumakbo palabas ng apartment. Kailangan niya si Don Ricardo. Hindi na ito isang simpleng drama ng pamilya. Ito ay digmaan. Sa presinto ng pulis, malamig silang tinanggap. Ginang, mga sulat lang ito. Buntong hininga ng isang pagod na detective. Matandang babae, mahina ang puso. Baka imahinasyon lang. Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang asul na bote? Wala na! Kinuha niya. Sigaw ni Lira. Sino? Ang asawa mo? May mga saksi ba? Mga kamera? Wala. Ang katawan ay nailibing na. Ang autopsy ay nagpakita ng heart failure. Kailangan namin ng matibay na ebidensya, hindi isang talaarawan. Nang gabing iyon, binuksan ni Don Ricardo ang TV. Isang talk show, Boses ng Siyudad, ang nasa lokal na channel. Sa studio, nakaupo si Marco sa isang malambot na sopa. Mukha siyang perpekto. Malungkot na ekspresyon, bahagyang namumulang mga mata. Gusto ko lang bumalik ang asawa ko. Sabi niya na may nanginginig na boses. Nakatingin diretso sa kamera. 10 taon kaming masaya. At pagkatapos ay dumating itong mayamang kamag-anak. Sinilaw siya sa pera. Itinago siya sa kanyang kastilyo. Hindi pinayagan ni Lira na makapunta ako sa libing ng kanyang ina. Isipin niyo, hindi ako pinayagang magpaalam sa aking minamahal na biyenan. Pagkatapos, isang espesyal na bisita ang inimbitahan sa studio. Lumabas si Aling Berna, ang ina ni Marco. Isang maliit, payat na babae na may alampay. Ang anak ko ay isang santo. Humagulgol siya. Nagtrabaho siya sa 2 trabaho para kay Lira. At siya'y walang utang na loob. Dinala niya ang kanyang ina sa hukay dahil sa kanyang kapabayaan. At ngayon gusto niyang iwan ang anak ko na walang-wala. Napanood ni Lira ang palabas at naramdaman ng isang malamig na puot na kumukulo sa loob. Si Aling Berna. Ang biyenan na sa loob ng maraming taon ay pinupuna ang bawat alikabok sa bahay. Bigla, may naalala si Lira. May susi si Aling Berna sa kanilang apartment. Ngunit mayroon ba siyang susi sa apartment ni Alida? Naalala niya, 1 taon na ang nakalipas na ospital si Mama. Hiniling ni Lira sa kanyang biyenan na diligan ang mga halaman. Ibinigay niya ang susi. Pagkatapos ng 1 linggo, ibinalik ito ni Aling Berna. Nakalimutan kong ibalik, iha, sabi nito. Paano kung gumawa siya ng kopya? Paano kung siya ang kumuha ng bote? Si Marco ay isang duwag. Baka natakot siyang bumalik sa lugar ng krimen. Pero ang kanyang ina, gagawin ng kanyang ina ang lahat para sa kanyang anak. Kailangan ko siyang makausap, sabi ni Lira. Sino? Iyong aktres na iyon? Nagulat si Don Ricardo. Oo. Marami siyang alam kaysa sa sinasabi niya. At sakim siya. Kinabukasan, tinawagan ni Lira ang kanyang biyenan. Ang boses ni Aling Berna sa telepono ay puno ng lason. Anong gusto mo, Judas? Kapayapaan, Aling Berna. Matatag na sabi ni Lira. Pagod na akong lumaban. Mayroon akong alok tungkol sa mana. Handa akong bigyan si Marco ng bahagi ng pera sa lupa kung ititigil niyo ang sirkus na ito sa media. Isang katahimikan ang namayani sa linya. Pumunta ka dito.
sabi ng matanda. Wala si Marco dito. Mag-uusap tayo. Nag-iisa si Lira. Nagtago siya ng telepono na may voice recorder sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang apartment ni Aling Berna ay amoy luma at alikabok. Magkano ang ibibigay mo? Tanong nito. 250 million. Nagsinungaling si Lira. Pero kailangan ko ng garantiya. Gusto kong malaman ang totoo. Lumapit si Lira. Tungkol sa mga tableta, alam kong pinalitan ni Marco ang mga ito. Alam kong ikaw ang kumuha ng bote. May video ako mula sa kamera sa pasilyo. Pumasok ka sa apartment ni Mama isang araw pagkatapos niyang mamatay. Isang kasinungalingan. Walang kamera doon. Ngunit umasa si Lira, nagagana ang takot. Namutla si Aling Berna. Sinungaling ka. Walang kamera doon. Meron. Kung dadalhin ko ito sa pulis, kasama ang talaarawan ni Mama, makukulong si Marco sa pagpatay. At ikaw, bilang kasabwat, sa pagsira ng ebidensya. Nagsimulang manginig ang biyenan. Wala akong alam! Sigaw niya. Pinakiusapan lang niya akong dumaan, kunin ang isang bagay. Sabi niya, mahalang gamot. Sayang kung itatapon. Itinapon ko lang sa basurahan. Itinapon. Nawasak ang ebidensya. Fine. Sabi ni Lira, nagbago ng taktika. Pero sabihin mo sa akin, bakit niya kailangan ang lahat ng ito? Mayroon na siyang Chantal, isang sanggol na paparating. Dito, nag-iba ang mukha ni Aling Berna. Ang galit na kanyang kinikimkim ay biglang lumabas. Mas kinasusuklaman niya si Chantal kaysa kay Lira. Pamilya? Sabi niya. Anong pamilya? Niloloko lang siya ng babaeng iyon. Ang sanggol. Ano ang tungkol sa sanggol? Tanong ni Lira. Biglang natahimik ang biyenan. Aling Berna, kung mananahimik ka ngayon, pupunta ako sa pulis kasama ang video. Sabi ni Lira. Makukulong si Marco at kukunin ni Chantal ang lahat ng pera niya. Iyon ba ang gusto mo? Nagsisinungaling siya sa kanya. Pabulong na sabi ni Aling Berna. Tungkol saan? Tungkol sa sanggol. Hindi iyon anak ni Marco. Natigilan si Lira. Paano mo nalaman? Kumuha si Aling Berna ng isang luma, naninilaw na medical file. Nagkasakit si Marco nung bata pa siya. Beke na may komplikasyon. Sabi ng mga doktor noon, hindi siya magkakaanak. Hindi ko sinabi sa kanya. Pero nang dumating ang babaeng iyon na may tiyan, alam ko kaagad na nabuntis siya ng iba. Tinitigan ni Lira ang file. Ito ay isang bomba. Hindi alam ni Marco na baog siya. Para sa isang tagapagmana, ninakawan niya ang kanyang asawa, pinatay ang kanyang biyenan, sinira ang kanyang buhay, at ang tagapagmana ay anak ng iba. Ibigay mo sa akin ang file, sabi ni Lira. Nag-atubili sandali si Aling Berna. Pagkatapos ay isang mapaghiganting ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Kunin mo. Ipaalam mo sa kanya kung anong klaseng ahas ang inalagaan niya. Tungkol sa video, buburahin mo, di ba? Oo naman. Tumango si Lira. Itinago ang file sa kanyang bag, sa tabi ng teleponong nag-record ng bawat salita. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ni Lira si Marco. Handa na ako makipag-ayos. Sabi niya, magkita tayo sa tanghali sa conference room ng Plaza Hotel. Dalhin mo si Chantal. Sumusuko ka na? Mayabang na sabi ni Marco. Sige, darating kami. Ihanda mo ang tseke ng tiyuhin mo. Eksaktong tanghali, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco at sa likuran niya ay si Chantal. Nakasuot ng puting damit na nagpapakita ng kanyang tiyan. Naupo sila sa tapat, maghahawak kamay. Ang mga kondisyon ko ay simple, sabi ni Marco. 50% ng shares ng kumpanya ni Vance plus $20 milyong para sa emotional distress. At bibigyan ko si Lira ng diborsyo. Tumingin si Don Ricardo kay Lira. Ikaw na. Kinuha ni Lira ang folder. Marco, sa tingin mo ba nasa posisyon ka para magtakda ng mga kondisyon? Tanong niya. Siyempre, tumawa siya. Nasa akin ang lahat ng alas, opinyon ng publiko, mga video ng iyong pagwawala, at isang buntis na asawa.
Kilalanin mo ang hinaharap na tagapagmana. Oo, Lyra. Ngumiti si Chantal. Magkakaroon kami ng isang lalaki. Isang tunay na Peyton. Tahimik na binuksan ni Lyra ang folder. Kinuha niya ang isang kopya ng konklusyon ng doktor mula sa childhood file ni Marco. Ipinadulas niya ang papel sa mesa. Ano ito? Kunot noong tanong ni Marco. Basahin mo, sabi ni Lyra. Diagnosis: Epidemic parotitis complicated by bilateral orchitis. Urologist conclusion: complete azoospermia, irreversible infertility. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Kalokohan ito, bulong ni Marco. Peke ito, hindi kailanman. Alam ni Mama. Putol ni Lyra. Itinago niya ito sa iyo sa loob ng 30 taon. Ibinigay niya sa akin ang file kahapon. Dahan-dahang lumingon si Marco kay Chantal. Nanigas siya. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Alam mo ba? Tanong ni Marco. Marco, mali iyan, sabi ni Chantal. Nagkakamali ang mga doktor. B.A.O.G. ako! Sigaw niya hinampas ang mesa. Simula pagkabata! Kaninong anak iyan? Hinawakan niya si Chantal sa balikat. Magsalita ka. Bitawan mo ako. Sige na, hindi sa'yo. Masaya ka na? Isa ka namang talunan na walang pera. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Sigaw ni Marco. Kumuha ako ng mga pautang. Nagbukas ako ng salon para sa'yo. Ako pa nga. Naputol siya. Anong ginawa mo? Ipinasa mo ang mga utang sa asawa mo? Sabi ni Chantal. Akala ko makakakuha ka ng mana. Pero isa ka lang palang duwag na hindi marunong pumatay ng maayos. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Anong sabi mo? Tanong ni Don Ricardo sa isang malamig na tono. Manahimik ka! Sigaw ni Marco kay Chantal. Ngunit hindi na mapigilan si Chantal. Bakit ako mananahimik? Pinangakuan mo ako ng ginto at diamante. Hintayin lang nating mamatay ang matandang iyon. Sabi mo, ibebenta natin ang lupa. Magpapakasaya tayo. At ngayon, ano? Buntis ako. Walang pera. At para saan pa ang pagtitiis ko sa'yo? Nasaan ang asul na bote? Malakas na tanong ni Lyra. Tumatayo. Sinubukang takpan ni Marco ang bibig ni Chantal. Ngunit naharang siya ni Don Ricardo. Magsalita ka, sabi ni Don Ricardo kay Chantal. O makukulong ka bilang kasabwat sa pagpatay. Sa bilangguan ka manganganak. Wala akong pinatay! Sabi ni Chantal. Siya ang nag-isip ng lahat. Nasaan ang mga tableta? Tanong ni Lyra. Hindi niya itinapon. Paranoid siya. Itinago niya para i-blackmail ang parmasyutiko na nagbenta sa kanya ng lason na iyon nang walang reseta. Sinong parmasyutiko? Tanong ni Don Ricardo. Si Tito Elroy. Ang kapatid ni Aling Berna. Tiyuhin ni Marco. Itinago niya ang bote sa garahe. Sa loob ng isang lumang gulong, si Don Ricardo ay tumawag ng pulis. 1 oras lang. Ang parmasya sa King Drive ay napalibutan na. Dinakip si Tito Elroy. Sa likod, natagpuan ang isang itim na ledger na may nakasulat na KP Special Order 250,000 pesos. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nawala si Marco. Nakatakas siya. Makalipas ang 2 oras, isang abiso mula sa bangko ang dumating sa telepono ni Lyra. Withdrawal, 175,000 pesos. Balanse, P0. Iyon ang huling natirang ipon ni Mama. Nilimas niya ang lahat. Umuwi si Lyra sa wasak na apartment. Walang kuryente, walang init. Sa gitna ng lamig, naupo siya sa tabi ng makinang panahi ni Mama, ang tanging bagay na hindi nadala ni Marco. Kinuha niya ang lumang kurtina na pinunit ni Marco, isang makapal na pelus, isang itinapong damit ni Marco. Sige, sabi niya. Mananahi tayo mula sa mga labi. Magdamag siyang nanahi. Pagsapit ng umaga, handa na ang damit. Isang damit na parang ibong Adarna, bumangon mula sa abo at dumi. Isinuot niya ito, nag-livestream sa social media. Ang pamagat, paano ako ninakawan ng asawa ko ng 7.5 emero, pinatay ang aking ina at iniwan akong mamatay sa ginaw
ang aking kumpisal. Nagsimula siyang magkwento ng mahinahon. Nag-viral ang kwento. Bumuhos ang mga donasyon. Makalipas ang 1 oras, may nag-comment. Nakita ko siya, 1 oras na ang nakalipas. Route 66 Motel, bumibili ng gasolina sa 1 canister. Ngunit nakaalis na si Marco. Nakita niya ang livestream ni Lyra. Gagamitin pa niya ito para sumikat. Bulong niya, kinuha ang canister ng gasolina at nagmaneho pabalik sa lungsod. Biglang tumunog ang doorbell. Sino iyan? Katahimikan. Pagkatapos, isang kakaibang tunog na parang may nagbubuhos ng likido sa sahig. Nakaamoy si Lyra ng matapang na amoy. Gasolina. Narinig niya ang pag-click ng isang lighter. Lyra. Ang lasing at masayang boses ni Marco mula sa likod ng pinto. Napanood ko ang stream mo. Ang ganda ng damit. Sayang, madaling masunog. Marco! Wag! Sigaw niya. Gusto mong sumikat, di ba? Gusto mo akong sunugin sa harap ng buong mundo? Kung gayon, masunog ka, kasama ng mga basahan mo at ng lintik na talaarawan na iyan. Isang ahas ng apoy ang gumapang sa ilalim ng pinto. Agad na nagliyab ang lumang linoleum. Ang pinto ay nag-apoy na parang sulo. Tumakbo si Lyra pabalik sa silid. Ang daan palabas ay sarado na. Ang usok ay mabilis na pumuno sa pasilyo. 5 palapag. Semento at yelo sa ibaba. Hindi tumakbo si Marco. Nakatayo siya sa labas ng pinto, tumatawa. Pumunta siya para tapusin ang sinimulan niya sa kanyang ina. Sirain ang saksi at ang ebidensya sa isang iglap. Tumakbo si Lyra sa bintana. Sinira ito gamit ang isang silya. At lumabas. Tumalon siya sa bubong ng balkonahe sa 4 na palapag. Dumulas siya sa yelo. Nahulog, gumulong patungo sa gilid. Sa huling sandali, nang nakabitin na ang kanyang mga binti, nahawakan niya ang isang bakal. Dumating ang mga bumbero. Isang hagdan ang umakyat. Hinila siya ng malalakas na braso. Nang makatapak siya sa lupa, sinalubong siya ng mga mediko. Ngunit nakatingin si Lyra sa pasukan ng gusali. 2 pulis ang kumakaladkad kay Marco. Hindi siya tumatakbo. Mukha siyang baliw. Ang kanyang mukha ay puno ng uling. Tumatawa siya. Sunugin baby, sunugin! Walang apartment, walang ebidensya, walang kulungan. Hinyo ako! Nang makita niya si Lyra, buhay. Nagbago ang kanyang mukha sa pagkadismaya at puot. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang korte ay pinalilibutan ng mga mamamahayag. Naging pinakamalaking paglilitis ng taon ang kaso. Bumaba si Lyra mula sa sasakyan ni Don Ricardo Vance. Hindi na siya mukhang biktima. Mukha siyang reyna na papunta sa kanyang koronasyon. Dinala si Marco. Lubha siyang pumayat sa kulungan. Nasa witness stand si Lyra. Isinalaysay niya ang lahat ng mahinahon. Ipinakita niya ang talaarawan ni Mama, ang mga bank statement, ang video ng sunog, at sa wakas, ang pangunahing alas. Ang video mula sa sementeryo, ang kumpisal ni Aling Berna. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte habang maririnig sa screen ang mga salita ng ina ng akusado. Matino siya. Isa siyang tusong ahas. Pinano niya ang pagpatay. Mayroon ka bang sasabihin? Tanong ng hukom. Siya ang may kasalanan ng lahat, sigaw ni Marco. Itinuturo si Lyra. Isa siyang mangkukulam. Ninakaw niya ang buhay ko. Hinampas ng hukom ang kanyang malyete. Hinatulan. 25 taon sa maximum security na may buong pagkumpiska ng ari-arian. Pagkatapos ng paglilitis, inimbitahan siya ni Don Ricardo sa isang restaurant. Lyra, ipinagmamalaki kita. May alok ako sa'yo. Gusto kong maging creative director ka sa aking kumpanya. Pangalanan mo ang iyong sweldo. Ngumiti si Lyra. Salamat po, Tito Ricardo. Pero tatanggihan ko po. Gusto kong itayo ang sarili ko. Aayusin ko ang apartment na sinunog ni Marco at bubuksan ko ang aking atelier doon. Tatawagin ko itong Alida bilang parangal kay Mama. 1 buwan pa ang lumipas. Sa araw ng pagbubukas ng atelier, nagmaneho si Lyra hindi sa BGC kundi sa State Correctional Facility. Ang silid ng bisita ay amoy bleach.
at tabako. Dinala si Marco kalbo na, nakasuot ng kulay abong jumpsuit. Pumunta ka para magyabang? Tanong niya. Tiningnan siya ni Lyra. Hindi na niya makita ang lalaking minahal niya ng 10 taon. Isang estranghero ang nasa harap niya. Hindi, Marco. Pumunta ako para bayaran ang mga utang mo. Ipinakita ni Lyra ang isang folder sa salamin. Una, ang divorce decree. Hiwalay na tayo. Pangalawa, inilabas ni Lyra ang isa pang papel. Isang resibo mula sa restaurant, nakasulat sa letterhead na may logo na Aleda. Naaalala mo ba ang hapunan 6 na buwan na ang nakalipas? Noong araw na namatay ang nanay ko, kinwenta ko ang lahat. Mga pagkain, renta sa lugar, at higit sa lahat, serbisyo ng waitress at chef, doble ang bayad para sa pagtatrabaho sa araw ng pagluluksa. Dagdag pa ang emotional damages. Kabuuan, 40,000 pesos. Ibinawas ko ang halagang ito mula sa perang natira sa pagbebenta ng iyong sasakyan. Kaya, tabla na tayo. Tinitigan ni Marco ang papel at namula ang kanyang mukha. Baliw ka, sigaw niya. Hinahampas ang salamin. 40,000 pesos para sa isang hapunan! Papatayin kita! Oras na. Bilanggo. Sabi ng guwardiya. Tumayo si Lyra at tumalikod. Wala na siyang pangalan. Paglabas ni Lyra sa kalye, sikat ng araw ang sumalubong sa kanya. Sa pasukan ng kanyang atelier, na may karatulang Aleda, bespoke fashion, may pila ng mga babae. Iyan siya, bulong nila. Sabi nila, gumagawa siya ng mga damit na nagbabago ng kapalaran. Napanood ko ang stream niya. Napakatatag niyang babae. Bumaba si Lyra sa sasakyan, ngumiti siya. Hindi ang mahiyain ng ngiti na dati niyang ginagamit, kundi ang ngiti ng isang nagwagi. Pinutol niya ang pulang laso. Maligayang pagdating, sabi niya. Bukas na kami. Pumasok siya sa loob, sa kanyang bagong mundo, kung saan walang lugar para sa takot at kahihiyan. Si Marco ay naiwan sa nakaraan, pinunasa na parang mantsa mula sa laylayan ng isang damit ng reyna. At sa hinaharap, naroon ang buhay na pag-aari niya. Ang kwentong ito ay isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, laging may pagsikat ng araw. Kung minsan, ang hustisya ay hindi paghihiganti, kundi ang pagbangon mula sa abo, mas matatag at mas maliwanag kaysa dati. Ano sa tingin ninyo ang ginawa ni Lyra? Ito ba ay hustisya o paghihigante? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at kung may kilala kayong nangangailangan marinig ang mensaheng ito ng pagbangon, huwag mag-atubiling ibahagi ang kuwentong ito. Ang iyong boses ay maaaring maging liwanag para sa iba.